Maligayang pagdating sa Barren Balance Channel. Dito, tatalakayan natin ang iba't ibang kwento na puno ng misteryo at kakaibang pangyayari. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang isang napakahalagang aklat na nagbibigay ng gabay sa milyong-milyong tao sa buong mundo, ang Biblia. Paano nga ba ito nabuo at nagawa? Naisip niyo ba kung paano ginawa at binuo ang aklat ng ating ginagawang gabay sa araw-araw ng gawaing espiritual? Yan ang tatalakayin natin ngayon, mga kaibigan. Halina't pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang paksa sa kasaysayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para may paabot ito sa buong mundo. Kung may mga komento o karagdagang kaalaman kayo tungkol sa paksa na ito, huwag mag-atubiling magbigay ng impormasyon dito. Sa huli, may tanong kami para sa inyo na tiyak na magpapaisip sa lahat. So narito ang ating paksa ngayon, ang pagbuo at paggawa ng Biblia. Isang malalim na pagsisid sa kasaysayan ng Biblia mula sa mga sinaunang kasulatan hanggang sa pagkakaroon ng modernong anyo nito. Alamin kung paano nagsimula ang mga kwento, sino ang mga nagsulat, saan itinatago ang mga kasulatan, at paano ito naipasa sa iba't ibang henerasyon. Naisip niyo ba kung paano ginawa at binuo ang aklat ng ating ginagawang gabay sa araw-araw na gawaing espiritual? Yan ang tatalakayin natin ngayon, mga kaibigan. Halina't pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang paksa ng kasaysayan. Ang Biblia ay hindi basta-basta isang aklat na nabuo sa loob ng ilang taon lamang. Ito ay bunga ng maraming siglo ng pagsusulat, pag-edit at pagtipon ng iba't ibang kasulatan. Nahahati ito sa dalawang pangunahing bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan. Ang lumang tipan ay binubuo ng mga kasulatan na nagmula sa mga sinaunang Hebreo. Ang mga aklat na ito ay naisulat mula sa humigit kumulang 1,400 BCE or before Common Era hanggang 400 BCE. Ang mga unang bahagi ng lumang tipan ay naglalaman ng mga kwento ng mga patriarchs tulad ni na Abraham, Isaac at Jacob. Pati na rin ang mga batas na ibinibigay ni Moises. Ang mga aklat na kabilang dito ay isinulat ng iba't ibang mga propeta at mga manunulat sa loob ng maraming siglo. Ilan sa mga kilalang aklat ay ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Ngayon pag-usapan naman natin ang bagong tipan. Ang bagong tipan ay naglalaman ng mga kasulatan na nagmula sa mga unang Kristiyano. Isinulat ito mula humigit kumulang 50 CE o Common Era hanggang 100 Common Era. Ang mga aklat dito ay naglalaman ng mga kwento tungkol kay Jesus, ang kanyang mga aral at ang mga unang taon ng simbahan. Ang mga pangunahing aklat ng bagong tipan ay ang 4 na ebanghelyo: Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ang mga gawa ng mga apostol, ang mga sulat ni Pablo at ang aklat ng pahayag. Saan nanggaling ang mga kasulatan? Ito ang magandang paksa. Ang mga kasulatan ng lumang tipan ay isinulat sa iba't ibang lugar ng sinaunang Israel at Juda. Ang mga scroll na naglalaman ng mga tekstong ito ay karaniwang itinatago sa mga templo at sinagogas. Ang mga sinaunang manuskripto tulad ng Dead Sea Scrolls na natagpuan sa Qumran noong 1947 ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga sinaunang tekstong Hebreo. Sa kabilang dako, ang mga kasulatan ng bagong tipan ay isinulat sa iba't ibang lugar
sa silangang bahagi ng Imperyo Romano. Ang mga sulat ni Pablo, halimbawa, ay ipinadala sa iba't ibang simbahan sa Asia Minor, Greece at Italy. Ang mga ebanghelyo ay ipinasa mula sa komunidad ng mga Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng Imperyo Romano. Ngayon, paano ito napagtipon-tipon? Ang proseso ng pagtipon ng iba't ibang kasulatan upang maging isang aklat ay matagal at masalimuot. Sa simula, ang iba't ibang komunidad ng mga Kristiyano ay may kani-kaniyang koleksyon ng mga sulat at aklat. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabuo ang isang kanon ng mga aklat na tinanggap bilang inspiradong kasulatan. Ang konseho ng Hippo noong 393 Common Era at ang konseho ng Carthage noong 397 Common Era ay ilan sa mga pinakamahalagang pagpupulong na nagtakda kung aling mga aklat ang kabilang sa kanon ng Biblia. Ang mga pagpupulong na ito ay dinaluhan ng mga obispo at mga iskolar na nagsuri sa bawat aklat upang matiyak na ito ay tunay na inspirasyon ng Diyos. Ano ang BCE at CE? Ang BCE ay nangangahulugang before Common Era, samantalang ang CE ay nangangahulugang Common Era. Ito ang mga alternatibong termino na ginagamit kapalit ng BC o before Christ at AD, Anno Domini, na nangangahulugang in the year of our Lord. Ang BCE at CE ay ginagamit upang magkaroon ng sekular na paraan ng pag-date sa kasaysayan na walang kaugnayan sa relihiyon. Bilang konklusyon, ang Biblia ay isang kamanghamanghang aklat na naglalaman ng napakaraming kasaysayan, karunungan at inspirasyon. Ang proseso ng pagkakabuo nito ay isang patunay ng dedikasyon ng mga sinaunang manunulat, mga komunidad at mga lider ng simbahan upang mapanatili at maipasa ang mga salita ng Diyos sa iba't ibang henerasyon. Kung nais niyong magkomento o magbigay ng mga kaalaman tungkol sa paksang ito, maaari kayong magbigay ng impormasyon dito. At kung sakali mang may lilitaw pang ibang parte ng kasulatan mula sa iba't ibang disipulo o matatalino sa kapanahunan nila, ano kaya ang maaaring mangyari sa Biblia natin? Babaguhin ba ang pagkasusunod-sunod nito o uulitin ang pagtipon ng mga aklat? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating video para maipaabot ito sa buong mundo. Salamat sa inyong panunood at hanggang sa susunod na kabanata ng Barin Balance Channel. Magandang araw mga kaibigan. Salamat po.